yan. Kung manananggal yan, dapat makunan ko ng video. Tara na, samahan mo ko, dali. Tulungan mo ako, girl! Tignan natin kung uubra ka dito sa latigo ko. Bitiwan mo ang anak ko! Hey guys! Ito na ang bago naming bahay sa province. Medyo matagal lang talaga ang naging biyahe namin dahil sobrang layo talaga. Well, mukha rin namang payapa sa lugar na to. Na medyo nakakatakot. Baka mamaya may aswang dito, guys. Jessa, binababa na namin ng mga gamit. Tulungan mo nga muna akong buhatin ng ilan dito. Pamaya ka na mag-video dyan kapag nakapasok na tayo sa loob. Pagkano lahat, kuya? 150 po. 150. O ito, salamat ha. Ingat sa biyahe. Salamat po. Ang bigat naman ito, Tay. Ako na po ang magbubukas ng pinto, Tay. Nasaan po ba yung susi? Bilisan mo na, hindi naman yan nakakandado. Ay, grabe. Ang bigat to na. Ang sakit sa balikat. Masyado na po palang luma tong bahay na nakuha nyo, Tay, no? Kasi, tingnan nyo po yung mga pader, oh. Parang minukbang na ng mga anay. Hindi ko naman to binili. Dati namin tong bahay. Noong nabubuhay pa ang mga magulang namin. Habang lumalaki kami syempre, nagkaroon ng sarili-sariling buhay. Kaya umalis kami rito. Tapos tinirahan to ng tiyahin namin. Kaso namatay na siya. Kaya ngayon, tayo naman ang titira dito. May kalumana nga lang. Pero magagawan pa naman natin to ng paraan. Bukas sisimulan kong kumpunin yung ibang bahagi. Saan po ang kwarto ko? Para po maayos ko na. Ay! Ano ba yan? Nakakagulat naman. Akala ko kung ano nang nangyari. Sumarado lang pala ang pinto dahil sa lakas ng hangin. Doon sa gitnang kwarto ang pwesto mo, ha? Tapos lahat ng mga gamit na hindi naman masyadong kailangan, ilagay na lang natin doon sa isang kwarto. 3 naman yan eh. Yes! May sarili na rin akong kwarto. Pwede na akong makapag-vlog ng maayos. Nagmamadali ang dalaga na tumakbo patungo sa kanyang kwarto upang agaran niya rin itong maayos. Sa kanyang pagpasok, bumungad sa kanyang isang kahoy na papag. Mukha pa naman yung bago kung titignan na. Una niyang inasikaso ang pag-aagiw at ang pagwawalis ng mga malilit na tuyong dahon na naipon sa loob ng kwarto. Sa paglipas ng mga oras, pansamantalan niyang inihinto ang paglilinis dahil kailangan niya pang tulungan ng kanyang tatay na bigyang buhay ang ibang bahagi ng bahay, katulad ng sala at kusina. Ay, grabe. Inabot na tayo ng gabi sa pag-aayos dito sa bahay. Nakakapagod po pala maglipat, no, Tay? Tingnan niyo po, hindi pa tayo tapos at hindi pa rin maayos ang bahay. Lobat na po yung phone ko, Tay. Paano po ako magvo-vlog niyan bukas? Wala pa po ba tayong kuryente? Mabuti na lang, hindi mainit dito. Kaso medyo malamok naman. Ay, nako. Agod. Meron na yan bukas. Nakalimutan ko kasing makisuyo kay Apo Tanoy na pakibitin muna tayo ng kuryente. Bukas, baga kong dadalhin yung CP mo para ipa-charge. Maglagay ka na lang din muna ng katulo sa kwarto mo, ha? Para hindi ka lamukin. Ito. Sinisindihan ko na itong katwal. Sandali lang. Ang old-fashioned naman ng CP, Tay. Phone na po ang tawag doon, hindi na CP. Ano yun? Gamit ng makalumang tao? Ay, basta. CP naman talaga yan eh. Ang pagkakaiba lang yan sa CP namin noon, may mga pindot-pindot na letra. Mas madaling gamitin yun. Kaya nga ayaw ko niyang touchscreen na yan. Naduduling ako eh. Ang lalaki ng mga nakikita ko. Ay, ang mga
matatanda talaga oh. O siya, dali mo na tong katul sa kwarto mo at matulog ka na. Tigilan mo na yung kakablog mo. Tandami-dami mong nalalamang mga kalokohan sa buhay. Paano ako makakatulog niyan? Wala akong cellphone. Shutdown kasi. Pati power bank ko ubos na ang bar. Ngayon na lang kaya tayo makikabit ng kuryente. Tara tayo, samahan kita. O sige nga, buksan mong bintana. Nakita mo na. Madilim na sa labas. At sa lakas pa ng hangin kusa ng sumaradong bintana. Delikado maglalabas ng ganitong oras. Ano ba naman yan? Unang gabi natin dito, ang boring. Makatulog na nga. Tanging ang mabibigat na yabag lamang ng mga paa ni Jessa ang tunog na bumubuhay sa loob ng bahay. Mukhang payapa ang unang gabi ng mag-ama sa probinsya na nilipatan nila. Subalit may kakaibang pakiramdam ang dalaga. Lalo pat hindi siya sanay na hindi nahahawakan ng kanyang cellphone sa tuwing iminumulat niya ang kanyang mga mata. Habang nasa kalagitnaan ng mahimbing na tulog, nakarinig ng ingay si Jessa na naging dahilan upang malimpungatan siya. Ano yun? Ang ingay naman nun oh. Ha? Parang may malaking ibong lumilipad sa labas ng bintana ko. Sandali nga. Makabangon nga muna para matingnan. Asan ba ang bukasan nitong bintana? Ayun. Sandali nga. Bubuksan ko na. Huwag mong bubuksan ang bintana mo! Ano pong nangyayari? Basta! Huwag ka magbubukas ng bintana sa ganitong oras. Hindi ba pinagsabihin na kita noon pa na kapag nagpunta tayo sa probinsya, huwag mong papansinin ang mga bagong bagay sa paningin at pandinig mo. Bumalik ka na nga sa pagtulog mo. Hindi lubos na maunawaan ni Jessa kung ano nga ba ang ibig sabihin ng kanyang tatay. Ang alam lamang niya ay naghahanap pa ng pahinga ang katawan niya dahil napagod siya sa haba ng kanilang naging biyahe papunta sa probinsya at sa maghapong paglilinis ng kanilang bahay. Kinabukasan, maagang nagising ang dalaga na tila ba puno ng enerhiya ang katawan. Hi! Good morning, guys! Welcome to my vlog! Ay, oo nga. Yung phone ko pala. Inahalungkat ko na ang drawer ko ngayon. Natingnan ko na rin ang lamesa ko. Pero wala ang cellphone ko. Eh, hindi kaya nagpa-charge na si tatay? Tay! Oh, ano nangyayari sa'yo? Ba't nagmamadali kang tumakbo? Nininervyos naman ako sa yung bata ka. Pina-charge niyo na po ba yung phone ko? Wala na po kasi dun eh. Sa susunod sinasabi ko sa'yo. Aatakin ako sa mga pinagagagawa mong bata ka eh. Huwag kang basta-basta sisigaw. Akala ko kung ano na nangyayari sa'yo. Oo, andong kinaaputano pinasaksak ko muna. Mamaya lang din magkakaroon na tayo ng kuryente. Halika na, mag-almusal na muna tayo. Diyos ko, kinabahan talaga ako sa sigaw mo. Saan po ang bahay nila? Pupuntahan ko lang po para mabuksan ko na yung mga account ko. Hindi pa po ako nakakapag-edit ng latest vlog ko eh. Mamaya na, sumunod ka na sa akin. Kakain muna tayo ng almusal. Ayan ka na naman eh. Mas inuuno mo pa ang vlog-vlog mo na yan eh. Kaysa sa kalusugan mo. Bilisan mo na. At anong oras na oh? Ito na nga po. Naglalakad na ako kasunod nyo. O hilahin mo na yung upuan mo. At diyan ka na pumesto. O ito. Itong kubyertos at plato mo. Tay, kagabi po ba nagpunta kayo sa kwarto ko? O nananaginip lang ako? Ang sabi ko sa'yo, kapag may laman pa ang bibig mo, huwag ka magsasalita. At anong sinasabi mong pumasok ako sa kwarto mo? Sobrang himbing ang tulog ko eh. Ipinagsali na kita ng tubig. Inumin mo to para mawala ng laman ng bibig mo.
na makapagsalita ka na maayos. Siguro po, sa sobrang pagod ko kagabi, kakaiba na ang napanaginipan ko. Para rin kasing totoo tayo eh. Paano po? Nagising daw ako ng alanganing oras. Tapos may maingay sa labas ng bintana. Subala kong buksan. Kaso, pinigilan niyo po ako. Ayan, panay ka kasi cellphone. Kaya kung ano-ano nangyayari sa'yo eh. Sinasabi ko na nga bang virus yung kagaganyan ng mga kabataan? Loh, grabe naman. Nadamay pa yung cellphone. Siguro po nanibago lang ako rito. Kasi hindi naman talaga tayo tumira sa probinsya eh. Ngayon lang din ako nakapunta rito. Sige na, ubusin mo na yan. At tamakuha mo ng cellphone mo. Kapag lumabas ka, huwag ka magpapakalayo-layo ha. Hindi mo kabisadong lugar na ito. Tigilan mo na yung pag-vlog mo. Baka mamaya hindi na kita mahigilit kung saan ka magpupunta. Halos mabulunan si Jessa dahil sa pagmamadali niyang kumain. Katulad ng sinabi sa kanya ng ama, itinuro sa kanya ang bahay ni Apo Tanoy, kung saan tanaw naman ito mula sa kinatatayuan ng kubo nila. Tao po! Tao po! Apo Tanoy! Tao po! May kailangan ka? Dito ba yung bahay ni Apo Tanoy? Ako pala si Jessa, yung bagong lipat dyan sa kabilang bahay. Ang sabi kasi ni tatay, nagpa-charge siya ng phone ko. Baka kasi full charge na. Yes, ikaw yung anak ni Tio Nong. Hi, Sizzy. Ang pretty mo pala, no? Like me. Tuloy ka. Medyo makalat lang, kasi si Lolo ang gulo-gulo dito sa bahay, eh. Dalawa lang kasi kami rito. Simula kasi nung namatay ang mga magulang ko, siya na ang kumupkup sa akin. Sorry. Medyo overshared ang person. Ako nang magsasara ng pinto. Oh, pinatay ko na muna yung tugtog, Kay Lolong kanta kasi yun, Masyado makaluma, no? Anyway, ito na yung phone mo. Binuksan ko yun kanina, and your wallpaper is so aesthetic. I like it. Oo, mahilig kasi ako sa mga ganitong pictures eh. Tsaka, vlogger kasi ako. Alam mo yun? Influencer wannabe. Wow, really? Kaya pala kanina nagmamadali si Tio nung na magpasaksak ng charger dahil baka raw magising ka na tapos hindi pa full charge yung phone mo. I'm Queenie nga pala. Nice to meet you, Jessa. Nice to meet you too. So, mag-isa ka lang na anak? Nasaan yung nanay mo? Actually, ampun lang ako. May asawa dati si tatay. Tapos, hindi sila magkaroon ng anak kaya nag-ampun sila. Kaso naghiwalay rin sila eh. Hanggang sa siya na lang yung nag-alaga sa akin. Oh, sounds interesting. Mabilis na naging magkasundo ang dalawa dahil na rin sa iisang hilig nilang tuklasin ang mga bagong bagay. Pinakita ni Jessa sa bago niyang kaibigan kung anong ginagawa niya sa pagbablog at nanghingi ng opinyon ukol dito. Nakakuha naman siya ng kritisismo sa kung paano siya kumuha ng video at maging ang pagbuboses niya rito. Ang sarap naman ng hangin dito sa tabing ilog. Ang payapa pa. Kasi puro huni ng ibon lang ang maririnig. Ang gaan din sa tenga ng lagaslas ng tubig, no? Hindi katulad sa Maynila. Masyadong maingay dun. Hindi mo pa rin ba tapos panoorin yung video ko? Paulit-ulit na yun, Te, ayusin mo naman yung intro mo. Ito talaga mabilis mapuna rito eh. Ang lame masyado. Hey guys, welcome to my channel. Hindi pa ang tsaka. Ang gawin mo full of energy na para talagang bigay na bigay like this. Hey guys, welcome to my channel. O diba, kabog na kabog. Tapos lagyan mo ng arte sa last, then pitik-pitik lang ng ulo. Sige mamaya na lang. Pahinga na muna tayo. Ay, what if maligo na lang tayo sa ilog? Parang ang sarap dyan, ang lamig. Hapon na girl, maliligo ka pa. Bukas na lang yan. Ano naman kung hapon na?
Ang lapit-lapit lang ng bahay natin dito eh. As if namang bigla kang mawawala kasi mahihila sa'yo pa ilalim. Masaya kaya ang night swimming, no? Hindi mainit sa balat, hindi rin ako iitim. Walang hihila sa'yo pa ilalim, pero may hihila sa'yo pa itaas. May hihila pa itaas? Yeah, may hihila sa'yo pa itaas. Paulit-ulit. Sino namang hihila pa itaas? Dahil may manananggal dito, no? Kaya nga minsan hindi na kami lumalabas ng bahay lalo kapag gabi na eh. Ayaw nga namin matangay ng manananggal eh. Nakakatakot kaya yun. Lalo na at ang daming nabibiktima nun, no? Weh, totoo ba? May manananggal pa pala sa panahon ngayon? Of course! And matagal na yung kwento sa lugar natin. May mga nabibiktima pa rin yun, lalo na mga bago o dayo rito. Kaya ikaw mag-iingat ka, baka sa susunod ikaw na alaman ng mga vlog nila. Ang babaeng tinangay ng manananggal. Diba? Nakakita ka na ba nun? As in, half body lang sila? Isang beses lang naman. 10 years old pa lang ako nun eh. You know what? She's like a human talaga. Yung hulma ng katawan, tapos may malaki siyang pakpak. Same sa mga paniki. Tapos matatalim ang mga kuko niya. At meron siyang pangil. Nahuli yun noon ni Apo Tanoy. Si Lolo. Isa siyang aswang hunter before. Loh, ang OA mo magkwento, no? Akala mo talaga totoo eh. Bakit wala naman akong nakikitang video ng mga aswang? Mema ka rin eh, no? Hoy, nagsasabi ako ng totoo, no? Bakit hindi mo tanungin ang father mo? For sure, nung kapanahunan nila, meron din sila nakitang mana ng gulch. As in, mana ng gal. Bahala ka, girl, kung hindi ka naniniwala. Basta binantaan kita, binalaan kita, ha? O sige, kapag may nakuhanan akong mana ng gal sa vlog ko, tapos nag-trending ako, bah, sa'yo ang kalahati ng kikitain ko. Sige nga, tulungan mo nga akong humanap nun ngayon. O ano? Ay, no, wait, girl. Kapag nakakita ka nun, for sure hindi mo na ma-upload yung video mo kasi nilapa ka na niya. Ang KJ mo naman, para sa video lang eh. Ay! Ala, narinig mo ba yun? May bumagsak sa damuhan. Nabulabog pa nun ng mga ibon. Ano kaya yun? Talagang tatanungin mo pa ako kung ano yun, no? Tumayo ka na dyan, bilisan mo na. Baka mamaya manananggal yun. Sandali lang naman. Kung manananggal yan, dapat makunan ko ng video. Tara na, samahan mo ko, dali. Ayoko. Tara na, umalis na tayo. Hoy, bakla ka. Talaga naglakad ka pa papalabit dyan? Bumalik ka rito. Ay, ano ba yan? Kailangan ko patuloy siyang sundan. Nakabukas ang kamera ng cellphone ni Jessa habang nakatutok sa pwesto kung saan nila narinig ang ingay kanina. Hinihila pa siya ng kaibigan, ngunit hindi niya ito pinapansin. Ilang sandali pa, pinulot niya ang kahoy at hinawi ang malalaking damo. Hinawi mo pa talaga yung damo eh, no? Ay! Yan! Tama ba yung nakita natin? Katawan ba ng tayong nakahandusay doon? Eh na nga ba ang sinasabi ko eh. Ayaw mo kasi makinig sa akin, ibilisan mo na. Umalis na tayo rito, natatakot na ako, girl. Hayaan mo na silang umasikaso niyan. Ibinahagi ng magkaibigan ng salaysay patungkol sa nasaksihan nila sa tabing ilog. Dahil doon, umugong na naman ang balita patungkol sa mga manananggal at sa nawawalang tao. Nalaman nila na kagabi lamang daw nangyari ang pagkawala ng lalaki. Nagpiprito na ako ng isdang uulabin natin. Ano ka ba? Kanina ka pa nakatitig dyan sa cellphone mo. Tay, totoo po ba ang mga manananggal? Ang sabi kasi sa akin ni Queenie, meron daw nun dito. Nakakita na po ba kayo nun? Huwag mo nang alamin ang tungkol doon. Ang mahalaga ngayon, hindi ka napahamak. Sumunod ka lang sa patakaran dito na huwag kang lalabas ng bahay kapag gabi na.
Kaya nga pinagsasabihan kita na huwag kang magpupunta kung saan saan. Dahil baka mamaya may makita kang hindi mo dapat na makita. Nakuhanan ko po ng video yung namatay na lalaki. Ito po, pinapanood ko. Nakakatakot naman kung paano nawakwak ang katawan niya. Tapos may mga kalmot pa siya. Bakit po hindi pa nahuhuli ang manananggal? Yan ang nga bang sinasabi ko Kaya ayaw kitang paggamitin ng cellphone dito Talagang lahat ng nakikita mo, idodokumento mo. Burahin mo na yan at huwag mo nang tignan. Alam mo kakain na tayo yan pa ang gusto mong pag-usapan. Ayusin mo na yung lamesa. Patapos na ako sa piniprito ko. Nagtatanong lang naman po ako Ito po, nakahanda na po. Pwede na po tayong kumain. Luto na rin tong ulam natin. Magdasal muna tayo bago kumain. Huwag ka na magbabagit ng kung ano-ano ha. Lalo na at nasa pagkainan tayo. Katulad ng sinabi ni Tatay Nong, hindi na inulit pang banggitin ni Jessa ang tungkol sa manananggal at sa bangkay na nakita nila sa tabing ilog. Matapos ang hapunan, naghugas na ng plato si Jessa. Inipon niya rin ang mga tirang tinik ng ulam nila kanina upang ipakain sa aso. Ayan, tapos na rin akong maghugas ng plato. Oras naman para magpakain ng aso. Andyan po kaya sa labas yung aso nila Manang Hilda? Ang mabuti pa, sisilipin ko na lang sa labas. Choo! Brownie! Oy, nakakadena ka pala. Ang lombing mo naman. Kumakawag pa yung buntot mo. Ito, kumain ka na muna Sandali, ilalagay ko lang tong mga tinik sa plato mo. Good boy. Pakabusog ka dyan Habang naglalakad pabalik ng bahay si Jessa, nakaramdam siya ng kakaiba sa paligid niya. Parang may ibinubulong ang hangin. Pero isinantabi niya ito at naglakad na siya papasok sa bahay. Ay, mabuti pa ilak ko na ang pinto para makatulog na. Ang ingay ng kadena ng aso Para rin siyang umiinit. Baka kinukuha na para ipasok sa bahay nila. Hayaan mo na nga. Makatulog na nga. Ang aga naman gumising ng mga tao rito. Kung hindi ka magigising sa ingay ng mga walis ting-ting nila, sa mga boses naman. Makatayo na nga. Para malaman kung ano bang nangyayari. Masilip nga sa bintana kung anong nangyayari. Hoy, Queenie! Psst! Hoy, sandali, wait mo ako! Anong nangyayari? Bakit ang daming taong nagtutumpukan dyan? Yung aso kasi ni Manang Hilda kinain ng aswang. Ayan tanging kadena na may dugo na lang ang naiwan. Kawawa naman Ha? Totoo ba? Kagabi pinakain ko pa yan Medyo normal na yan dito sa atin I told you, may manananggal nga rito. Ayaw mo pa kasing maniwala sa akin Kaya nga minsan ipinapasok nila mga alagang hayop nila buti na lang yung asong tinangay ng manananggal, hindi ikaw. Grabe naman. Bakit? Hindi na ba yun mahuhuli? Ewan ko rin Akala ko ba aswang hunter ang lolo mo? Bakit hindi niya patayin? Ha? Te, nakita mo ba yung lolo ko? 3 na yung paa nun. Kita mo nga yung pagakbang niya lang papuntang banyo, nahihirapan na siya Tapos gusto mo pang humabol siya and mega fight that aswang? Girl naman, diba? Ang ganda pala ng palengke rito, no? Sakto lang ang ingay ng mga sasakyan. Tapos,
hindi ganun karami ang tao. Uy, tingnan mo. Ang ganda ng kuha ka sa mga video, di ba? Mukha akong nag-shoot ng indie film. Ikaw nga, hawakan mo saglit tas ipakita mo akong naglalakad. Dito ka muna tatayo. Tapos, ipakita mo yung mga tricycle driver. Tapos kapag ikot mo pa kanan, dun na yung entrance frame ko. Ha? Focus mo sa paglalakad ko Then cut mo yung video pa kanan. Dun sa magandang view Gets mo ba? Ay, wow. Ayos. Nautusan pa talaga ako. Wala nang nagawa si Queenie kundi sundin ang utos ng kaibigan niya. Naging maganda naman ang takbo ng pagkuha niya ng video. Hanggang sa uminto siya sa isang gilid upang tignan ni Jessa ang ginawa niya. Wow, angas Ang ganda hanip. Sarap nitong i-edit. Pak, don't you ever forget to put my name, Credits naman. Gotcha! Ay, ang dami namang tao dun. Ano ba yun? Kinuhanan ko sila ng picture. Tingnan mo, Parang gutom naman ng mga tao dun. Tara, tingnan natin. Alin ba? Diyan sa parisan ni Aling Marta? Palagi namang maraming tao dyan Super sikat niyan dito. As in, simula pa nung babylets pa ako, napapansin ko na napunuan talaga ng customer dyan. Oh, talaga? Masarap ba yung pagkain nila dyan? Nakatikim ka na? I don't like pares. Hindi ko talaga siya trip I don't like it. May kaartehan kasi ang dami ko kaya hindi ako basta kumakain sa labas. At sabi ni Lolo, wag daw akong basta kakain ng mga paninda sa labas. Lalong-lalo na dyan sa parisan ni Aling Marta. Oh? Legit ba? Bakit naman? Tingnan mo, ang dami namang kumakain. Tara, bili tayo. Tapos, kunan mo ko ng video, katulad sa mga food vlogger. Isasama ko yun sa i-upload ko mamaya. Nagmamadali ang magkaibigan na magtungo sa parisan ni Aling Marta, kung saan nakikita nilang abala ang ginang sa pagsandok at hindi magkanda-ugaga sa pagbibigay ng sukli. Nakapila si Jessa at dahil mabilis naman ang serbisyo, agad din siyang nakapunta sa unahan kahit na may kahabaan ng pila. Isa nga pong pares overload. Hindi po only rice. Bago ka lang dito? Ngayon lang kasi kita nakitang bumili sa paresan namin Opo. Kalilipat lang namin last week. Ganun ba? Sige, bibigyan kita ng espesyal na pares namin. Para lang to sa mga bagong salta. Nagtungo na ang dalaga sa pwesto kung saan naghihintay ang kaibigan niya. Matapos niyang hilahin ang plastik na upuan, inilapag niya na ang pares na binili. Kuhanan mo ng video yung pagkain Tapos, itutok mo sa akin para kunwari, kakainin ko to Ayusin mo, para isang take lang. Ayan na, ihaharap ko na kunwari sa'yo Tapos higop ka ng sabaw, then ngiti ka. Ayan na, 1, 2, higop. Then smile. Got it! Perfect! Hindi ko kayang lunukin. Ew! Ayokong kainin to. Nandidiri talaga ako sa pares. Sige na, isa pa. Kakainin ko naman kunwari kasabay sa kanin Different angle naman dapat. Hoy, tingnan mo maigi kung maganda ba ako dyan. Kinuna nila ng video at kunwaring tinitikman ni Jessa ang pares na niluto ni Aling Marta. Pero ang totoo ay iniipon niya lamang ito sa loob ng bibig niya at niluluwa sa lupa. May aso namang nakaabang sa tabi nila, pero nakakapagduda na hindi ito kinakain ng aso. Ang ingay na naman ng mga batang nagtatakbuhan sa labas. Ano kayang gagawin ko para maging interesado silang panuorin ng video ko? Kapag naman sikretong parisan sa probinsya, common naman na yun Ang daming food vlogger na ginagawa na yun. Dapat, makuha kong interes ng mga tao. Dapat, parisan with a twist.
Eh di mag-imbento ka ng kwento. Uy, tama ka nga ah. What if ipapamagat ko rito ay ang sikreto ng paresan ni Aling Marta? Then, gagawin ko siyang aswang, diba? Niluluto niya yung mga taong nabibiktima niya, ganun. Hoy, baliw ka. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Bakla naninira ka pa ng negosyo ng ibang tao. Huwag ganun. Baka mamaya balikan tayo niyan dito eh. Mademanda pa tayo. Hindi naman nila malalaman kung saan yun eh. Eh di takpan natin ang mukha nila. Papalitan ko na lang ng title ng vlog ko. Para same story pa rin. Ay, ewan ko ah. Basta ako, labas ako dyan. Taga-video lang ako. Videographer, pretty. Andiyan na pala kayo. Saan ba kayo nagpupupuntang dalawa? Narito kaninang tatay mo, Iha. Hinahanap ka sa akin. Ang sinabi ko na lamang sa kanya ay magkasama kayong dalawa. Naglalakad-lakad lang po kami. Naghahanap kami ng pwedeng isama sa mga vlog niya, lo. Galing po kaming bayan, dun sa paresan ni Aling Marta. Kilala niyo po ba siya? Saan kayo galing? Kina Aling Marta po, lo. Anong ginawa niyo roon? Hindi ba't sinabi ko sa'yo, Queenie, na huwag ka kakain doon? Bakit dinala mo pa si Jessa? Ay naku, bata ka talaga. Labat ako, lo. Hindi naman po kami kumain doon. Nag-take lang kami ng videos. Bakit naman po bawal kumain doon? Ang dami nga pong nakapila sa paresan nila eh. Mukhang sikat tsaka masarap. Bumili ako kaso hindi ko kinain. Sabi niya pa nga po na espesyal ang binigay niyang pares sa akin. Nakita niyo na? Hindi kayo nakikinig. Anong ginawa mo sa espesyal na hinain niya sa'yo? Kinunan ko lang po ng video. Hindi ko naman po kinain. Tinapon ko lang din. Ano po bang meron? Mabuti pa umuwi ka na sa inyo, Iha. Sa susunod, kausapin mo muna ang tatay mo bago ka magpunta sa kung saan-saan. Ikapapahamak mong ginagawa mo. Wala bang nawasa dito? Nakakapagod magbomba ng poso ha. Uy, ano na? Ano na naman ba yan, Jessa? Nakikita mo na nga, di ba? I'm washing. Naglalaba ako. Hello? Ang kulit mo naman. Naiwan mo ba yung utak mo sa matres ng nanay mo? Pwede ba? Tinutulungan na nga kita. Dali na. Alam nga namang tahimik lang tayo rito. Pagkwentuhan natin ang manananggal. Tapos na ako sa editing ng video ko. Voice over na lang. Kailangan ko ng kwento. Dali na. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa mga manananggal. Girl, favorite ko ba yan? Anong alam ko dyan? Naman, mukha bang may manananggal akong friendship? Tanong mo sa lolo mo. Girl, gusto mo majombag ako ng lolo ko? Ayaw niya nga pinag-uusapan yung manananggal, diba? Tapos ang gusto mo i-Q&A ko pa siya tungkol doon? Why don't you ask your father instead? Hindi nga yung nagkikwento sa akin eh. Sige na, please. Kunting kwento lang. Like, tuwing kailan sila lumalabas? Paano nahahati ang katawan nila? Saan sila nagtatago? Mga ganun ba? Kwento lang naman eh. Dito lang ako uupo ah. Ako na ang bahalang magsampay ng mga nilalaban mo. Uupo lang ako ng tahimik sa bangkitong ito sa tabi mo. Napairap na lamang si Queenie dahil kahit na anong gawin niyang pagtanggi, mas nangingibabaw pa rin ang pagiging curious ni Jessa sa mga manananggal. Hay, bahala na nga. Basta tulungan mo ako matapos kaagad tong nilalaban ko ah. Oo nga, promise. Ito, narinig ko lang sa mga kwento sa amin. Ang origin daw ng manananggal here sa Sitio Hulo ay nagmula sa mag-asawang bagong lipat. Mga panahon pa siguro yun ni Kopong-Kopong. I will not mention the year na lang ha, since hindi pa naman tayo buo ng panahon na yun. So, yung nanay daw, isang manananggal, tapos may 3 silang anak na babae. And then kumakain ng tao yung manananggal every night.
Naku, diba? Grabing midnight craving yun, diba? Tao. So, kidding aside, itong si Mother Manananggal is nadedo. Dahil yung napuntahan niyang bahay na buntis ang girl lalo, may powers daw yung asawa. Ano bang tawag nila doon? Yung mutya, tama. May mutya yung asawa nun. Basta naglaban-laban sila. Then, yung Tres Marias niya, manananggal din. Tas salin-salin ang lahi hanggang sa umabot ngayon. Pero sabi ni Lolo sa akin, naubos na raw nila mga manananggal. I'm not sure bakit meron pa rin. Baka isa na lang o dalawa? Ang sabi pa, may pinapahid daw silang langis sa katawan. Then mostly, sa sagingan nila tinatago ang half-body nila. Huy, atin-atin lang to ha. Alam mo bang pinaghihinalaan ng manananggal si Aling Marta? That's why galit na galit si Apo Tanoy nung nalaman niyang kumain tayo doon. Oh? Ibig sabihin, connected pa rin ang makeup stories ko about sa paresan niya? Pwede rin. Kaso huwag mong babanggitin ang name niya, girl. Baka sa susunod niyan, ikaw na ang pupuntiryahin niya. Baka ikaw na maging sahog sa pares niya. Uy! Narinig mo ba yung kaluskos na yun? Ano kaya yun? Hala! Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Baka mamaya si Aling Marta na yun. Mamaya kakainin na niya tayo. Ikaw kasi eh. Panay ka tanong. Paano kapag na-deads ako? Look. Girl, sa pretty kong ito, do you think maayos ang magiging makeup ko? Kanino ko sasabihin na, I like red lipstick? Nakakainis naman, girl. Palakas ng palakas yung kaluskos ah. Ayun, palapit na sa atin. Hala, si OA. Pusa lang naman yan eh. Kala ko kung ano na. Nakita mo ba kung gaano katirik ang araw? Alangan namang may manananggal ng ganitong oras. Do you think maayos nila ang makeup ko? Overdramatic. Dahil biglang may humila sa pusa na nagmula sa damuhan na. Naalarma ang magkaibigan na. Sa gulat nila'y napayakap sila sa isa't isa. Pero ilang saglit lang din ay nagpakita ang isang babae. Bit-bit niya ang pusa. Sinabi niyang alaga niya yun at kanina pa siya napapagod sa paghahanap dito. Doon lamang nakahinga ng maluwag ang magkaibigan na. Tara na. Tulungan mo na ako maglaba. Ikaw naman na magbanlaw tapos ako na magbubomba. Simula nun, tila ba naging misteryoso na ang paresan nito? Kahit pa man dinarayo ng maraming tao. Para sa mga susunod pang detalye sa video na ito, huwag niyong kalimutang i-hit ang subscribe button para maging updated pa kayo sa mga susunod kong i-upload. Ang saya nito! Napapapalakpak pa ako sa tuwa. Nararamdaman ko talagang magiging trending to eh. Pagaspas ba ng pakpak ang naririnig ko? Oo nga, pakpak yun. At nanggagaling pa sa labas ng bintana ko. Wait, manananggal kaya yun? Nagtangka pang dalaga na isarado ang bintana. Ngunit natigilan siya matapos na may humila sa kanyang kamay. Tay, tulungan mo ako! Diyos ko! Ano nangyayari, anak? Tay, tulungan mo po ako! Hinihila ako ng manananggal! Pinipilit ni Jessa na makawala sa maigpit na pagkakahawak sa kanya ng manananggal. Ngunit hinihila siya nito palabas ng bintana. Ilang sandali pa'y bumalik ang kanyang ama na may dalang latigo. Tignan natin kung uubra ka dito sa latigo ko! Bitiwan mong anak ko! Aray ko! Ang taas ng pinagbagsakan ko! Buti dumating ka, Tay. Huwag niyo po siyang tigilan na latiguhin! Isarado mong maigi ang bintana at huwag ka lalabas. Haharapin ko lang ang manananggal.
Grabe, munti ka na ako makuha ng manananggal. Bakit kasi binuksan ko pa yung bintana eh? Sisiguruhin ko nang nakasara tong maigi ngayon. Nabulabog ang buong lugar nila matapos na mapatay ni Tatay Nung ang manananggal. Lumabas din si Jessa upang tignan ang nangyayari sa labas. Hoy, te! Ano? Ayos ka lang ba? Ano ba kasi nangyari? Nakakaloka ka naman, muntikan ka pa maging hapunan ng manananggal. Hindi ko naman alam na may manananggal dun eh. Binuksan ko lang naman yung bintana. Teka, yan bang mukha ng manananggal? May kamukha siya, no? Oo. Kamukha niya yung babae na may alagang pusa. Naalala mo nung naglalaba tayo? Siya yun. Hindi ko masyado matandaan yan, girl. Pero buti na lang talaga hindi ka na mukbang. Kung nagkataon, isa ka na lang alamat ngayon. Sasabihin ng lahat, yan si Jessa. Mabait na bata yan, kaso na mukbang ng manananggal. Sus, talagang nakasingit ka pa eh, no? Hindi ko tuloy alam kung concerned ka ba sa akin o talagang malakas lang tama mo eh. Pero sana maging aral na sa'yo yan. Nang hindi ka na maglalabas sa gabi. Huwag ka na rin magbubukas ng bintana ha. Naku, baka sa susunod niyan talaga magtagumpay na ang manananggal. Naku, huwag naman sana. Ay, sayang, hindi ko nakuha na ng video. May dagdag upload na sana ako. Kinabukasan na, kasalukuyang naghuhugas ng plato si Jessa nang biglang humahangos papasok ng bahay nila si Queenie. Sissy! OMG, check this out. Tingnan mo, dali. Bilisan mo dyan. Later na yung paghuhugas mo ng plato. Look! Sandali, ibababa ko lang tong mga plato at papatayin ng gripo. Ano ba yan? Masyado ka namang excited eh. Parang hindi ako magiging excited. Tingnan mo nga, nag-trend ang Parisan video mo. In just one day, pumalo na ng 1 million views. Gosh, girl! Hala! Oo nga! Totoo nga! Famous vlogger na ako! Hala! Ang saya naman! Napapatalo na tayo sa tuwa. Kikita ka na ng maraming pera. OMG, kapag yumaman ka na, mabibigyan mo na ako ng pera pampaopera, pampasex change ko. Magiging ganap na akong dalagang Pilipina. Teka, sandali. Anong sabi sa comment section? Ay, hindi ko pa tinitingnan. Ang daming notification. Gusto nilang more videos pa about sa Parisan para malaman kung nagsasabi ako ng totoo. Anong gagawin ko? Pupunta ba ulit tayo sa Parisan? Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating ang tatay ni Jessa. Anong Parisan ang pinag-uusapan nyo? Wala po. May napansin lang kaming Parisan dun sa palengke. Kina Aling Marta po. Huwag kang pupunta ron ha. Hindi ka naman kumakain ng pares, hindi ba? Huwag mong sabihin may bago ka na namang experiment dyan sa vlog mo. Sinasabi ko sa'yo, Jessa, ikapapahamak mo yung mga ginagawa mo. Alam mong sinusuportahan kita pagdating sa hilig mo. Pero hindi para lumapit ka sa kapahamakan. Bakit? Ano po bang meron sa Parisan na yun? Pansin ko po kasing ang daming tao na nagpupunta ron eh. Ibig pong sabihin, masarap po yun. Sorry po, nagulat lang ako sa pagbagsak nyo ng fruits sa lamesa. Sige na, Sissy. Later na lang tayo magkita, ha? Gora muna ako, mag-talk muna kayo ng father mo. See you later. Bye. Bakit po parehas kayo ni Apo Tanoy na ayaw sa Parisan na yun? May malaki po bang sikreto ang kainan na yun? Huwag ka na maraming tanong. Sundin mo na lamang sinasabi ko sa'yo. Hindi sinabi ng dalaga sa tatay niya ang tungkol sa video na nag-trending sa kanya. Dahil alam niyang magagalit lamang ang kanyang ama. Nang kinahapunan na yon, tumakas ang dalaga para magpunta sa bayan.
Ngayon nandito na ako sa palengke. Ano na kayang gagawin ko? Paano ako kukuha pa ng ibang video? Kailangan ko bang bumili ulit sa parisan? Kaso kapag ginawa ko naman yun, mauulit lang din ang video ko. Baka mabash pa ako. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Hala, nabutas pa yung plastic. Nahulog tuloy yung mga dala niyang prutas. Tulungan ko na po kayong pulutin. Maraming salamat, Iha. Aling Marta, kayo po pala yan. Hello po. Pwede mo ba akong tulungan na dalhin to sa bahay? Wala kasi ang anak ko eh. Kaya wala akong kasama na bumili ng pagkain namin. Okay lang po. Wala naman pong problema dyan. Sige po, ako na rito. Pasikretong binuksan ni Jessa ang kamera ng cellphone niya upang makuna ng video ang mga ginagawa nila at ang magiging usapan nila ni Aling Marta. Nakalagay ang kanyang cellphone sa harapan ng kanyang bag para hindi ito masyadong halata. Pumasok ka na muna. Ilapag mo na lang yan dito sa lamesa. Maraming salamat ulit, Iha. Ano nga ulit ang pangalan mo? Dito ko na po ito ilalapag sa lamesa. Jessa po ang pangalan ko. Ang sabi mo ikaw ang bagong lipat, hindi ba? Kaninong anak ka ba? Hindi ko po sigurado kung kilala niyo po siya. Si Tatay Nong po. Hindi ko siya pwedeng kalimutan. Hinding-hindi kailanman. Ay! May kumalabog po yata sa kusina niyo. Oo. Gusto mo bang sumama? Para makita mo kung paano ako nagluluto. Kung ayos lang naman po. Oo naman. Halika, sumunod ka sa akin. Tingnan mo. Tuturuan kita kung paano ko ginagawa ang pares ko. Kapag natapos ko ng pakuluan ng matagal ang mga karne, titimplahan ko na to ng mga pampalasa. Sikat na sikat po ang parisan niyo, no? Ano po bang sikreto nun? Lahat ng masasarap na putahing kinababaliwan ng marami. May malaking lihim na hindi pwedeng sabihin kahit kanino. Depende na lang kung handa ka malaman ng totoo. Sa bagay po. Anong oras na po kasi? Kaya aalis na po muna ako ha. Sige po, ingat po kayo palagi. And more power po sa inyong parisan. Uy, grabe. Ang bilis mo naman mag-type sa keyboard. Kamay na gamay mo talaga. Grabe ang speed ng fingers ha. Talagang yung fingers ang galing. Ayan! Tapos na ako sa editing and voiceover. Upload ko na to ha. Go sis. Sana effective ang video na yan. Ibang klase ka rin no. Talaga nakakuha ka pa ng video. Hinintay munang matapos na magkaibigan na ma-upload ang video bago sila lumabas ng bahay. Maaliwala sa paligid. Walang badya ng kahit na anong kapahamakan. Nagtungo ang dalawa pabalik sa bahay ni na Queenie. Wait lang sisi. Ang sakit ang tiyan ko eh. Magbanyo lang ako ha. Wait mo ako here ha. Hello po, Apo Tanoy. Kayo po pala yung lumalakad palapit. Halata po kasi ang ingay ng tungkod nyo eh. Nasa banyo pa po pala si Queenie. May LBM yata. Alam mo, may nakikita akong kakaiba sa kakayahan mo. Ano naman po yun? Kamukha ko po ba si Darna? May gusto kong ibigay sa iyo, Iha. Pakiramdam ko, ikaw ang nararapat na magmana nito. Ramdam ko na ito. Simula pa nung unang araw tayong nagkita. Tanggapin mo ito bilang tanda ng pag-anib mo sa kapangyarihan niya. Pag-anib po? Ano pong ibig niyo pong sabihin? Pasensya na po ha. Hindi ko talaga kayo gets eh. Ano naman pong gagawin ko dyan sa kwintas na yan? Ang kwintas na ito'y may tanga na mutya. May kapangyarihan itong puksain ang anumang kasamaan na maaaring lumaganap.
Kaya nitong talunin ng likha ng kadiliman, katulad ng mga aswang. Sigurado po ba kayo na ibibigay niyo sa akin to? Ano naman pong dahilan? I mean, mukha po ba akong pang superhero? Dahil alam kong ikaw may kakayahan na puksain ang kasama ng isang nilalang na nagpapahirap sa karamihan. Tangik, tunay nga. Ayan oh, kawang apo tapos hindi sa'yo ipinamana. Kawawa ka naman. Hindi ko rin naman yan tatanggapin, no. Mukha ba akong tagasagip ng mga tao? Iyong-iyo na yan, te. Iniisip nga ako eh. What if isama ko siya sa next vlog ko? Kasi naghahanap naman sila ng video ko eh. Iniisip ko nga na mag-shoot tayo ng hapon or gabi para mas convincing. Then, pikiin lang natin yung pakikipagsagupaan ko sa manananggal. What do you think? Seryoso pa? Nababaliw ka na ata eh. Hayaan mo na yung mga trending videos mo. Huwag mo nang dagdagan. Alam mo, lalo mo nang ipapahamak ang sarili mo. Gusto mo pang gamitin sa kalokohan niyang mutya na bigay ni Lolo? Te, ayusin mo yung attitude mo ah. Ganap na ganap ka masyado. Pidang-pida. Wow ha, bait-baitan. Ganda mo dyan bakla. Sunod mag-vlog ka na rin, pang-acting. Palong-palo ka eh. Pero, sige no, please. Nakapangako na ako sa viewers na sasagupain ko ang mga aswang eh. Please, please. Ano ba yan, te? Padelikado ng padelikado ang balak mong gawin. Basta last na to ah. Ayoko na pagkatapos nito, tama na. Dahil talaga natatakot na ako. Tuwang-tuwa si Jessa dahil nakumbinsi na naman niya ang kaibigan na tulungan siya. Hindi sila nagpaalam sa gagawin nilang yun. At ang plano ay ang pagtakas nila ng 10 oras ng gabi. Pupunta sila sa sagingan kung saan sila saglit na gagawa ng video para may maipakita silang kunwaring pakikipagsagupaan na. Uwi na tayo. Hindi ko na kaya, bruha ka. Nanginginig na yung kamay ko. Kung nakikita mo lang kung paano mga tugang tuhod ko, feeling ko anytime susugod dito ang mananangga. Huwag kang makulo. Basta mag-video ka lang dyan. Kunwari, kinakalaban ko tong dahon ng saging. Tamang angle lang ha. Makukuha na natin yan. Ayusin mo ha. Oh, game. Start na ako. Humanda ka sa akin ngayon! Sinasabi ko sa'yong manananggal ka! Tatapusin na kita! Ito na ang huling araw mong papatay ng tao para sa parisan mo! Wala na, nagkatotoo na siya. Ano nang gagawin natin? Dito na tayo mamamatay. Ano ba? Huwag kang maingay. Mamaya marinig pa tayo rito eh. Huwag ako maingay. Seryoso ka ba, bro? Tinaririnig mo ba yung sarili mo? Dito na tayo aabutan. Baka mamatay na tayo. Anong iniisip mo, ha? Tingin mo ba, malalabanan mo yan? Pagaspas pa na ng pakpak niya o tinatangay na tayo? Nagtangka na gumalaw si Queenie. Ngunit sumabit ang kuko ng manananggal sa suit niyang damit. Tulungan mo ako, girl! Napayakap si Queenie sa isang puno, habang ang kaibigan naman niya ay gumagawa ng paraan kung paano niya lalabanan ang manananggal. Nakakita siya ng bato, kaya ito ang una niyang dinampot. Bitiwan mo ang kaibigan ko! Ang pangit mong manananggal! Walang tigil na pinagbababato ni Jessa ang aswang hanggang sa binitiwan nito ang kanyang kaibigan. Sisi, palapit na siya sa'yo! Tumakbo ka na, bilis! Bumagsak na sa lupa yung aswang. Napatay mo kaya siya?
Ano nang gagawin natin? Akala ko pa naman wala nang manananggal, pero bakit parang ang dami nila? Anong ginawa ko? Nakita mo ba yung nangyari? Sumigaw ako tapos umugong yung buong paligid. Yumanig pa pati ang lupa. Yun ang dahilan kaya natumba ang manananggal. Hindi kaya dahil yun sa mutya. Ibig sabihin, totoo tong binigay sa akin ni Apo Tanoy? Siguro. Di ba sabi sa'yo aswang hunter si Lolo noon? Baka nga yan ang powers niya. Tara na kaya, umalis na tayo. Tayo na. Paalis na sana ang dalawa nang makarinig sila ng kaluskos galing sa hindi kalayuan. Agad silang nagtago sa sagingan. Narinig mo ba yun? Oo, parang may ibang tao rito. Huwag ka munang maingay ha. Baka may isa pang manananggal. Naririnig mo ba? Parang may hinihila. Sandali nga. Uy girl, huwag mo nang silipin yan. Ano bang ginagawa mo? Bakla si Aling Marta yun. Hinihila niya yung katawan ng manananggal. As in, pati yung iba bang bahagi nun. Anong gagawin niya dun? Pupuhayin niya pa ulit? Malay ko. Ang mahalaga hindi niya tayo naabutan. Tara na, umalis na tayo. Bakit napapansin kong kanina ka patahimik? Ano ba nangyayari sa'yo, bata ka? Wala po, Tay. Medyo masakit lang po kasi ang ulo ko. Ano ba yung tinitignan mo? Parisa na naman ni Marta? Ano bang meron at curious na curious ka sa kanya? Kanina pa po siya tingin ng tingin sa atin. Magkakilala po ba kayo nun? Ang sabi niya kasi sa akin, kilala ka niya eh. Sino po ba siya, Tay? Hindi sumagot ang kanyang ama. Nagpatuloy lamang ito sa pagbili ng pagkain nila. Hanggang sa nakauwi na sila ng kanilang bahay. Inilapag ko na po ang mga pinamili natin sa lamesa. Bakit po ayaw niyong sagutin ang tanong ko, Tay? Ano pong meron sa pares ni Aling Marta? Totoo po bang nabalitaan kung manananggal siya? Kung ano-ano na naman ang sinasabi mo. Pero bakit ayaw po ninyong sagutin? Mahirap po bang malaman ko ang totoo? Hindi siya manananggal, pero hindi siya ordinaryong tao. Dati kami magkasintahan, pero nung malaman yun ng mga magulang ko, pinadala nila ako sa syudad. Simula doon hindi na kami nakapag-usap pa. Ibig sabihin, ikaw ang mas nakakakilala sa kanya? Kung hindi siya manananggal, anong espesyal sa pares niya? Bakit siya tinatangkilik ng marami pero iniiwasan niyo? Basta, makinig ka na lamang kapag sinabi kong huwag kang kakain doon. Pero kinain ko ang espesyal na pares na ibinigay niya sa akin. Anong sinabi mo? Nababaliw ka na ba, Jessa? Alam mo ba kung anong ibig niyang sabihin sa espesyal na pares? Gagawin kanyang manananggal. Kailan mo yung kinain? Ba't di mo sinabi sa akin, ha? Ramdam ng dalaga ang galit ng kanyang ama. Nakikita niya ito sa mga mata niya. Ngunit napawi ito matapos na lumitaw ang suot niya ang kwintas. Talagang nagawa mo pa magsinungaling? Yan ang napapala ng kaka-cellphone mo. Simula bukas, hindi mo na yan mahahawakan. Tay, bakit po? Nagbibiro lang naman po ako eh. Hindi ko naman po alam na may ganung nangyayari. Promise, hindi ko na po uulitin. Alam niyo naman po na hindi ako kumakain ng pares eh. Hindi na. Kailangan mo magkaroon ng disiplina. Masyado kang nilalamon ng ambisyon mong sumikat sa online. Nakakalimutan mo na mga payo ko sa'yo. Pasalamat ka. Ikaw may hawak ng mutya. Ano nang gagawin ko? Si tatay kinuha pa ang cellphone ko. Bakla, tulungan mo naman ako.
Ayoko na, te. Pagod na ako makaengkwentro ng manananggal. Sapat na yung mga naranasan ko at ang nalaman ko tungkol kay Aling Marta. Bahala ka na dyan. Ayoko na talaga. Mas magandang aminin mo na lang sa mga subscriber mong wala talagang problema sa pares. At magpalit ka na ng content. Ayoko na. Sure na ako. Never na akong papasok sa ganyang content mo. Kahit na anong kumbinsing gawin ni Jessa, hindi niya na mapilit pa ang kaibigan. May huling bagay pa kasi siyang nais na tuklasin. Kaya naisipan niyang siya na lamang ang gagawa nun ng mag-isa. Huling beses na nga lang ayaw pa akong samahan ni Queenie. Paano na kaya ito? Ang sabi ni tatay, hindi manananggal si Aling Marta. Pero kaya niyang gawing manananggal ang sino man. So, yung pares niya, parang may gayuma para maka-attract ng mga customer. Then one of them, magiging manananggal? Ganun ba yun? Eh kung isa sa mga nagawa niyang manananggal yung napatay ko sa engkwentro namin, saan niya dinala yung katawan nun? Pinuhay niya ba ulit? Ay, ang dami na namang tanong sa utak ko. Wala rin namang makakasagot nun kundi si Aling Marta. Yun ang bahay ni Aling Marta. Alam ko ang pwesto ng kusina nila. At medyo malayo yun sa parisan. What if pumasok ako sa loob, tapos alamin ko kung ano talaga ang sikreto ng pares niya? Pero paano kung mapahamak ako? Pero kasi may mutya naman ako eh. Ay, bahala na nga. Nandito na ako sa bahay ni Aling Marta. Kailangan kong maging maingat. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nalalaman kung ano ang lihim ni Aling Marta. Para malaman ko kung paano ko siya makukontra. Una kong pupuntahan ng kusina dahil alam kong doon nakatago ang pinakamalaking sikreto niya. Ano kaya ang laman ng kalderong to? Teka, ano to? Ang lihim na sahog ni Aling Marta sa parisan niya ay mismo manananggal. Kinakatay niya ang mga yun para ipakulo at gawing sangkap ng sikat niyang pares. Can't imagine na sinubukan kong higupin ang sabaw. Yuck! Ang mga taong tumatangkilik sa kanya ay mga taong kumakain ng manananggal. Ay, ala, Diyos ko po. Nahulog ko pa yung takip. Naku, may mga yabag akong naririnig na papunta rito. Maaabutan pa yata ako. Teka, kailangan kong magtago. Dito na lang ako sa ilalim ng mesa. Pinakiramdaman ni Jessa ang paligid. Naririnig niya ang pagsalansa ni Aling Marta ng mga takip ng kaldero. Maging ang paghinga niya ay pigil na rin upang hindi siya marinig at malaman kung saan siya nagtatago. Ilang sandali pa ay yumuko ang ali at bumungad siya sa harapan ng dalaga. Ngayon nalaman mo na ang kasagutan sa mga tanong mo. Ay! Aalis na ako. Hindi ko naman sinasadya na matuklasan ang sikreto ng parisan mo. Pero nakakadiri ka. Paano mo naaatim na ipakain sa mga customer mo ang laman ng mga manananggal na ikaw lang din ang gumawa? Hindi mo na ako matatakasan. Dahil kapag binuhay pa kita, ikaw ang sisira sa pinaghirapan ko. Nagbago ang anyo ni Aling Marta. Ang maamo niyang mukha'y napalitan ng mabalahibo at nakakatakot na anyo. Lumabas ang kanyang matatalim na pangil. Namula ang kanyang mga mata. Maging ang mga kuko niya'y humaba. Nang makakuha ng pagkakataon si Jessa, sinipa niya ang ali na agad ding natumba sa sahig. Sige, kahit tumakbo ka, hindi mo ko matatakasan.
Grabe, hindi ko kinakaya yung mga nalalaman ko. Dapat masabi ko to kay Queenie. Humarang kay Jessa ang mukha ng mga taong masama ang tingin sa kanya. Halatang may nagmamanipula sa kanila upang mawala sila sa kanilang mga sarili. Teka, sila yung mga customer ni Aling Marta. Yung mga baliw na baliw sa pares niya. Naku, nalintikan na. Pati sila minamanipula na ng aswang na yun. Wala na akong pagpipilian. Kailangan ko silang kalabanin mag-isa. Sinubukan ng dalaga ang lahat ng paraan upang malabanan ng mga taong nakapalibot sa kanya. Hindi niya maaaring basta saktan ang mga yun dahil alam niyang tao pa rin sila. Ngunit nasa ilalim ng kapangyarihan ni Aling Marta. Ibinabato niya ang lahat ng mahawakan niya sa mga ito. Ngunit hindi natitinag ang mga tao. Puisit naman oh. Bakit pa nakikisali pa kayo sa laban? Itong mga ulupong na to papansin. Ayan, kain kasi kayo ng kain ng pares eh. Ano pa bang pwedeng kapangyarihan na ibibigay sa akin itong mutya ng paminta? Biglang tinamaan ng liwanag ng buwan ang hawak niyang mutya. Oh, aba, ayos ah. Lumiliwanag din pala to sa sinag ng buwan. Huh? Anong nangyayari sa kanila? Bakit parang nabubulag sila at hindi makagalaw? Epekto ba to ng mutya sa kanila? May pambulag effect pa pala to ah. Ang sakit! Ang puwisit! Pumaon pa sa likuran ko ang kalmot! Nalalapit na ang katapusan mo! Sinisiguro ko sa'yong ikaw na ang susunod na magiging sahog ng pares ko! Ikaw ang matatapos ngayong gabi at yung kasamaan mo! Nakita mo ang ginawa mo sa mga taong nakakain ng pares mo? Naging mga halimong silang katulad mo! Hirap man pero matapang na hinarap ng dalaga si Aling Marta. Mas kinahalatang mas malakas ang aswang kaysa sa kanya. Ngunit nakaramdam siya ng ibang enerhiya mula sa mutya. Naging mas alerto ang utak niya. Bumilis ang kilos at nakaramdam ng kakaibang lakas ang katawan. Walang kahirap-hirap na nabubuhat ang mabibigat na gamit at ibinabato sa ali. Ngunit alam niyang mahihirapan siyang kalabanin ng aswang. Lintik naman oh. May isa pang manananggal. Bakit hindi ka pa sumuko ngayon, bata? Wala ka nang matatakbuhan pa. Hindi mo ko kayang kalabanin dahil walang makakatalo sa akin. Diyan ka nagkakamali. Alam kong sa bigay sa aking mutya, kaya kong gapiin ang kasamaan mo. Tama na to, Aling Marta. Huwag mong itago ang kasamaan mo sa pamamagitan ng pagluluto lang ng walang kwenta mong pares. Hindi naman masarap ang pagkakatimpla niyan eh. Ang pangit ng lasa. Parang ikaw. Manahimik ka na. Kung hindi ka magiging kampon ko, papatayin na lang kita. Sinugod ng manananggal si Jessa. Napadapa siya upang makaiwas sa pag-atake nito. Ngunit nakalmot ng mga kuko ni Aling Marta ang likuran niya. Kaya mula sa pagkakadapa ay napilitan siyang tumayo. Nakakita siya ng kahoy. Kinuha niya yun at itinarak sa lupa na naging dahilan upang yumanig ang buong paligid. Hindi nakagalaw si Aling Marta nang matumba siya. Agad namang itinutok ni Jessa ang kahoy na hawak niya upang punterihin ang sumusugod sa kanyang manananggal. Katapusan mo ng manananggal ka! Naging matalim na espada ang kahoy na hawak ng dalaga at yun ang bumaon sa dibdib ng manananggal. Magaspas pa ang pakpak nito hanggang sa tuluyang bumagsak at namatay. Hindi ito maaari. Pinatay mo ang anak ko. Sisiguraduhin kong mamamatay ka rin.
Muling naglaban ang dalawa. Walang kasing lakas si Aling Marta. Kahit nagamitin ni Jessa ang pambulag na kapangyarihan ng mutya, mukhang alam na ng kalaban kung paano yun kontrahin. Inisip ni Jessa na marahil sanay na ang aswang na makaharap ang mga taong may mutya. Nakakaramdam na ng pagod ang dalaga. Tulad ni Aling Marta, marami na rin siyang galo sa katawan. Pare-pareho lang kayong lahat! Anong ibig sabihin nito? Puro sarili nyo lang ang iniisip nyo! Para to sa kapakanan ng nakararami. Dapat lang talagang wakasan na ang kasamaan mong babae ka! Sa pagpapatuloy ng kanilang labanan, hindi inaasahan na darating ang ama ni Jessa. Baka sa mukha ng lalaki ang pag-aalala sa ginagawang pakikipaglaban ng anak sa pinakamalakas na aswang. Anak! Tay, ano pong ginagawa niyo rito? Dapat hindi na kayo nagpunta rito. Baka mapahamak pa kayo. Isa ka pa! Dapat matagal na rin kitang pinatay para hindi na kayo bumalik at ng gulo sa buhay ko! Papatayin ko kayo ng anak mo! Nagmamadaling tumayo ang dalaga upang harangin ang pagsugod ni Aling Marta sa kanyang ama. Inihagis ni Tatay Nung ang hawak niyang latigo patungo sa kanyang anak. Nasaluyo ni Jessa. Ilang sandali pa'y nagliwanag yun. Animoy gumapang papunta sa latigo ang kapangyarihan ng mutya na hawak ng dalaga. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Jessa. Mabilis niya yung inihataw kay Aling Marta na ilang di pa na lamang ang layo sa kanyang ama. Pumulupot ito sa leeg ng aswang at mabilis niya itong hinila pabalik sa kanya. Tumama ang katawan ng aswang sa pader ng bahay niya at bumagsak sa lapag. Huwag mong sasaktan ng tatay ko! Wala ka nung pag-asa pa, Aling Marta! Tanggapin mong ito na ang katapusan mo! Ah! Nanlaban pa ang aswang. Ngunit sumigaw ng napakalakas ni Jessa kung saan yumanig muli ang kalupaan. At hindi kinaya ng matanda ang lakas ng boses niya na nagpahina sa kanya. Sa huling pagkakataon, nilapitan ng dalaga si Aling Marta. Hinawakan ni Jessa ang mutya. Nagliwanag ito at naging espada ang latigo. Ang espadang ito ang babaon sa laman mo na siya rin tatapos sa kasamaan mo! Hindi ito maaari! Natapos ko na rin lahat mula sa misteryo ng parisan ni Aling Marta. Matagal niyo na po bang alam yun, Tay? Bakit po ngayon niyo lang siya nilabanan? May sandata naman pala kayong nagpapalit-palit ng anyo. Nagiging latigo, nagiging espada pa. Simpleng latigo lamang yon. Ang nagbibigay ng espesyal na katangian doon ay ang mutya. Hindi mo magagawa yon nang hindi pinapahintulutan ng mutya. Ang ibig po bang sabihin nito, sa akin na talaga ang mutya? Oo. Dahil nagawa mo rin naman ang parte mo para mailigtas sa mga tao laban sa kampo ng kadiliman. Pero siguro naman alam mo na ngayon kung anong tama at mali. Na hindi lahat ng gusto mo, gagawin mo. Na hindi porket yun ang uso, dapat mo rin gayahin. Kahit naman anong gawin mo, anak, proud ako sa iyo. Kaya huwag kang mag-alala. Kahit madalas kitang pinapagalitan, mahal ka ni tatay, anak. At nakasuporta ako sa iyo. Mag-unscribe man silang lahat sa iyo, nandito pa rin akong #1 supporter mo. Ha? Nakakainis ka naman, Tay. Ano ba naman yan? Wala na. Umiyak na ako. Strong pa naman ako. Tanggal na angas ko. Oh, hingal ka na naman, Queenie. Sige na. Maiwan ko na kayo, ha? Oh, bakit ba nagmamadali ka na naman? Girl, tingnan mo ang latest post mo. Doon sa nakasagupa ka ng manananggal, yung fake scene natin. Tingnan mo kung gaano karaming views mo doon. Ano ka ba? Aalisin ko na yan.
ayoko na ng mga ganyang vlog, no? Tsaka, nakagawa na rin ako ng apology video para sabihing peke lang talaga at imbento lang yung vlog ko. Ay, we? True ba? Oh. Oo naman. Legit na legit, te. Bagong buhay na to, uy. Ay, ganun. Mukha pa namang exciting ang pwedeng next vlog. Oh well, sa bagay tama naman talaga magbago ka na. Nice. Tamang character development yarn. Iba ang atake ng sisi ko Baliw ka, ewan ko sa'yo. Ay, oo nga pala. Nakakuha ka na ng balita dun sa mga taong nakakain ng pares? Saka dun sa lugar ni Aling Marta? Ang alam ko, nagsusuka daw yung mga tao pagising nila. Nawalan kamo sila ng malay nung nakikipaglaban ka, diba? Tapos nun, paggising nila, suka sila ng suka. Mukhang nilabas nila yung mahiwagang kapangyarihan ni Aling Marta. Pero, ibang klase ka. Sayang wala ako. Hindi ko napanood kung paano ka lumaban. Superhero yarn. Mabuti naman nasa maayos na kalagayan na sila. Hindi pa siguro nila alam na yung paborito nilang pares na luto ni Aling Marta, ang sahugi, manananggal. Imagine, ang akala natin siyang manananggal. Tapos, siya pala yung nagluluto nun. Ang angas, diba? Kapag wala na siyang maluto na manananggal, ginagawa na niyang manananggal ang iba. Ay, siguro yung dapat nakakainin mo nun, may laman yun para maging manananggal ka. No? Buti na lang maarte ka rin, hindi mo kinain. Oo, yan nga rin ang iniisip ko eh. Mabuti na lang, yung mutya ni Apo Tano yung nakuha ko. Kung hindi, isa na rin ako sa lumilipad kapag gabi. Tapos, kakainin kita. Kaso makunat ka na eh. Hoy, excuse me. Sobrang fresh ko kaya. As in, sa sobrang yummy ko, hindi kita masisisi kung ako ang una mong kakainin. Like, hello. Ako na to, chuchusi ka pa. Biro lang. So, gusto mo bang gumawa na tayo ng bagong vlog? Isip muna tayo kung anong maganda. What if kung mag-vlog tayo tungkol sa kagandahan natin? Ano? Matagal na panahong nabalot ng takot ang buong baryo dahil sa misteryo ng manananggal. Dahil sa pagkawala ni Aling Marta, nagkaroon na rin ng kapayapaan ang baryo nila. Naging positibo na rin ang pananaw ni Jessa. Lalo pa at siya na ang nangangalaga ng mutya. Ipinangako niyang gagamitin niya lamang ito sa kabutihan. Inilihim na lang din nila ang tunay na kwento sa nilulutong pares ni Aling Marta. Wakas,